Ang bida na patuloy lumalakas dahil sa makina kabanata 186 hanggang 170 nagpapatuloy. Nagulat sila sa meeting room dahil nawawala si Sintong. Sa labas ng bahay ni Lolo naglalakad si Sintong at nakita ng kidnapper na apostoli ng samahan ng mga relihiyoso. Naglayas daw ito, buti hindi na siya mahihirapan pasukin ito dahil kusa nang lumabas ang target. Kailangan na nilang maghanda para dakpin ang bata. Sa loob ng kwarto ni Sintong busy sila at may nahanap si Kelly. Sulat ni Sintong sa ating bida, hindi niya daw kakainin si Liu Ping kaya lalabas muna ito at gagala. Parang narinig daw ni Sintong ang usapan nila na hanap naman ni Sexy Terry Sara ang lokasyon ni Sintong. Papunta daw ito sa kagubatan ng kanluran at nakasagap sila ng chismis sa North Caloocan base. Nagpadala ng mga tauhan si Zing Changson Tambaloslos sa lugar na yun. Magkapareho daw ang lugar na pupuntahan nila at ang dalawang captain ng Seven Deadly Sins sina Tamad at Seloso ang pinadala. Parang may alam si Zing Changson Tambaloslos daw na may kalahating perpektong mutant sa lugar. Magbantay daw si Ducking at Zhang Yu sa bahay ni Lolo. Pumayag naman yung dalawa, sila na daw ang bahala sa bahay at si Long Suwon naman ang gagala sa labas. May bagong kasama ito. Tinawag ito ni Liu Ping, si Faceless na bagong kalalaya lang. Nagbagong buhay na daw ito, gusto niyang gumawa ng kabutihan sa bayan. Huwag daw silang mabahala dahil kakampi na siya ng bahay ni Lolo. Wawakasan daw nila ang korupsyon sa bansa. At ang ating bida naman ay gagawa ng grupo na pupunta sa kagubatan para iligtas si Sintong at mapigilan ang plano ni Zing Changson Tambaloslos sa pagsira ng inang kalikasan. Sa kabilang banda sa kailaliman ng kagubatan ng kanluran, bahagi ng syudad ng Metro Manila, sa loob ng kuweba nagsasalita mag-isa. Palapit na daw ito, makukumpleto na daw siya. Isang tindahan ng 7-Eleven pilit na pinapasok ng mga masasamang loob. Sa loob nito ang may-ari na si Kelengsia, gusto nilang pasukin ang tindahan nito kaya may dala siyang kutsilyo. Kapag hindi daw sila pinagbuksan ipapakain nila ito sa mga aswang. Nagmakaawa si Kelengsia sa kanila, wala na daw silang pagkain ng anak nito. Tinawag siyang Pot, ang ina ng lalaki. Bigla silang napansin ng mga aswang na naglalakad sa labas. Sinabi ng bata nito na papalapit na ang mga aswang dahil sa bunganga ng boss nila. Sinabi ng isang bata niya na umalis na sila, sabay may naisip itong paraan. Naglabas ito ng isang cellphone na Nokia at pinatunog ito. At iniwan niya ito sa pintuan ng 7-Eleven para marinig ng mga aswang at pasukin ito. Tumakbo na sila palayo dito, sabay dumagsa naman ang maraming aswang sa tindahan. Sinisira na ito at umiiyak na si single mom. Nag-sorry sa anak niya. Nasira na ang pader ng 7-Eleven. Nagdasal na si single mom sa asawa nito. Habang lumuluha siya ay narinig niya na masarap daw ang gatas. Si Sintong na dumdidi sa baby run habang naglalakad. Nabigla si single mom dahil lalapain na ito ng kalbong aswang. Agad siyang kumilos at nilapitan si Sintong. Niyakap niya ito ng mahigpit sa harap ng maraming aswang. Marami nang nakapasok na aswang sa 7-Eleven. Napapikit na lang si single mom dahil katapusan na nila. Biglang may lumabas na mahaba at umatake sa aswang galing sa bag ni Sintong. Ang robot ng ating bida nasa bag pala nito. Nagpakilala ito kay single mom, pasekreto daw siyang pumasok sa bag ni Sintong. Hindi daw ito maganda na papaligiran sila ng mga aswang. Kailangan nilang magsama ni Sintong para lumaban. Hinawakan siya ni Sintong sa kamay. Ginawa siyang panghampas sa mga aswang na pahanga naman sa kanila si single mom. Nagpasalamat si single mom kay Sintong sa pagliligtas nito at nagpakilala sila sa isa't isa. Tinanong nito paano ito napadpad sa lugar nila at saan ito pupunta. Itinuro ni Sintong ang pupuntahan niya, sabay nagulat si single mom dahil kagubatan daw ang buong kanluran bahagi ng lugar. Mapanganib daw ang kagubatan dahil wala pang nakakabalik na pumasok dito ng buhay. Nagpapahentay si single mom dahil nalilito ito kung sasamahan si Sintong dahil tulog pa ang anak nito. Nakapagpas siya na sumama kay Sintong dahil hindi na sila safe sa 7-Eleven ng anak niya. Pumasok na sila sa loob ng kagubatan, para lang silang naglalakad sa picnic. Wala daw katao-tao, mas magandang bumalik na sila. Masama daw ang kutob nito at may natano silang Starbucks coffee. Papasok sila dito. Sa loob ng Starbucks coffee walang tao. Nagugutom na si Sintong. Nagtanong ang robot anong gusto nitong kainin. Pizza daw. Nagsabi si single mom siya daw ang magluluto nito. Dahil hindi raw magaling magluto ang robot kaya nagalit ito sa kanyang pananalita. Minamaliit daw ang kakayahan niya bilang artificial intelligence. Sinabi ni single mom na bihasa siya sa pagluluto ng pizza. Sinagot ng robot na manood daw ito at matuto ng totoong pagluluto. Nag-focus na ang robot at sinimulan ang pagluluto ng pizza. Patapos na ito at mabango daw ang pagkaluto, sabay nilagyan ng magic sarap. Tapos na ang pizza, kakaiba daw ito, parang masarap. Sinimulan na itong tikman ni single mom. Pakiramdam niya ay nadiligan siya muli sa pagkahaba-haba ng panahon.
Hindi na nagpigil si single mom, inubos nito yung isang tray sabay nagising anak nito, tinanong kung sino sila. Sinagot ni single mom na niligtas sila at wag daw itong nang aagaw ng pizza dahil masarap para siyang nadiligan. Pagkuha ng anak ay nagalit si single mom para sa kanya lang daw ito. Hindi napigilan ang gutom ng anak kaya kinain niya yung pizza at masarap daw ito kaysa sa luto ng mama niya. Napahiya tuloy si single mom, mas magaling magluto ang robot at marunong pa ito makipaglaban. Kinain ni single mom ang lahat ng pride niya, pati yung pinakahuling hiwa ay hindi pinatawad. Buti na lang may reserba pa at dito daw sila magpapalipas ng gabi sa Starbucks Coffee. Bukas na sila magpapatuloy ng pamamasyal. Kalagitnaan ng gabi sa Starbucks Coffee, si single mom naglalakad. Binuksan ang pinto at kumuha ng kutsilyo. Masyado daw siyang minaliit ng robot kaya gagawin niya na ang nararapat. Hindi daw siya papayag na ganun-ganun na lang sabay may nagbukas ng pintuan. Nakita niya si Sintong. Gusto nitong ipakain kay Sintong ang ginawa niyang pinakbet. Tinikman nito ni Sintong ang sama daw ng lasa kaya isinuka ito. Nawalan tuloy ng pag-asa si single mom, mas magaling daw ang kuya nito magluto. Nag-aalab ang damdamin ni single mom, hindi niya matanggap ang sinabi ni Sintong. Gusto nitong hamanin ang ating bida sa pagluluto. Kapag nilabanan daw ni single mom ang kuya nito, matatalo daw ito. At mapapaibig sa galing magluto nito. Sumagot si single mom na hindi ito susuko, lalabanan nito si Liu Ping. Sa labas ng Starbucks, tumatawa mag-isa si Apostoli Patricio dahil nahanap nito ang target niya. Gusto nitong makita kung gaano kalakas si Sintong. Kaya inutusan niya yung mga masasamang loob na gangster maunang pumasok. Pumapasok na sila, wag daw sana mapansin ng halimaw ng kagubatan ang balak niya. Dahil walang makakapigil dito, nagsimula ng maligo si single mom ng maiinit na tubig. May nagbukas ng pinto at pinapanood si single mom. Binubusuhan ito at bigla naman nakaramdam si single mom. Nasa likod na pala niya si Manyakol, balak siyang bembangin. Samantala ang grupo ng ating bida ay ginawang kabayo ang halimaw na aso na may dalawang ulo papasok sa kagubatan. Ang buong syudad daw ay kinain ng kagubatan. Tumigil sila dahil may nakita silang nakatalikod at kinumusta nila ito. Sa sobrang pakialamero ni Liu Ping, nilapitan niya ito. Sabay hinawakan niya ito sa balikat at nakita niya na isa pala itong aswang. Sinipsip ng puno ang lakas ng aswang at inatake nito ang ating bida. Nakatayo lang si Liu Ping, lalamunin na siya ng aswang. Binigyan niya ito ng sapak at nahilo yung aswang. Masyado daw itong maingay kaya dinagdagan niya ng maraming suntok. Tumilapon sa malayo ang aswang. Nagulat ang ating bida dahil tumayo ulit ito. Biglang naglobo ang katawan nito at sumabog. Kinuha ng mga ugat ng puno ang katawan ng aswang at umatake naman ang mga ugat ng puno. Pinalibutan ang ugat kaya nagkahiwalay sila. Ginamit naman ng ating bida ang armament hockey nito. Sinuntok ito at hindi man lang natinag. Magkita na lang daw sila sa labas dahil nagbabago daw ang porma ng kagubatan. Samantala may isang malaking didi na humihingi ng saklolo. Hinahabol ng maraming halamang aswang papunta sa ating bida. Bigla itong na-fall in love, buti na lang sinalo siya ni Liu Ping sa pagbagsak nito. Malalakas daw ang mga halamang aswang, kailangan nilang tumakbo. Hindi daw natatakot si Liu Ping sa kanila, sabay nagpakitang gilas siya sa babaeng may malaking kokomelon. Masyado daw marami kaya tumakbo na lang sila at may nakita na biyak na puno si Liu Ping. Pumasok sila dito para magtago kaso masikip ito. Matitibay daw ang mga halamang aswang, sanay sila sa kagubatan. Tuwang-tuwa naman si malaking didi dahil safe sila. Kailangan daw magmadali si Liu Ping dahil siguradong hinihintay siya ng kapatid niya. Samantala si Sintong ay masarap ang tulog sa Starbucks Coffee at nananaginip pa ito. Habang si single mom ay nahaharap sa matinding panganib kay Manyakol, matagal na daw nitong gustong makatikim ng single mom. Sa kasamaang palad, wala na itong pag-asa dahil binasag na ni single mom ang kinabukasan ng itlog nito. Napa-aray kopo na lang ito at sumuko na daw si single mom dahil napapaligiran nila ang buong bahay. Napalingon siya sa likod dahil may biglang pumasok, si Sintong na naglalakad ng tulog. Maswerte daw si Manyakol. Sinabihan ni single mom na tumakbo na si Sintong dahil rapist daw si Manyakol. Bigla siyang pinatikim ni Sintong ng sampal ng katotohanan. Tumilapon ito sabay tinawag ang mga atabs niya para igapos si Sintong. Inutusan niya ang mga ito na hawakan ng mahigpit si Sintong. Maya-maya ay namaga ang mukha nito dahil sa bagbag sarado siya kay Sintong. Hinampas pa ito ni single mom sa mukha. Ang yabang daw nito, wala namang bayag, na pa sorry na lang siya. Bubugbugin ito ni single mom dahil sa sinabi nito sa kanya sa 7-Eleven. Sabay bigla silang nawalan ng malay dahil sa Conqueror's Haki ng isang malakas na mutant. Kasing lakas ni Shanks ng One Piece ang haki nito. Kaya daw niya una ang mga gangsters dahil matagal gumana ang Conqueror's Haki niya. Ngayon nagtagumpay na siya sa misyon niya. Habang masaya siya, bigla niyang naramdaman na kumilos si Sintong.
Lumayo agad ito at humanga dahil hindi tenable ng Conqueror's Hockey si Sintong sabay nilabas ang awaken ng stage ng armor nito. Hindi siya pabaya sa laban kaso mas mabilis ang observation sample hockey ni Sintong, swerte daw at hindi siya na one-hit combo ang kasama daw niya ay magiging aswang na tatalo kay Sintong. Nagsimula na itong magbago para ex-jowa mulang lumalabas na ang cursed energy sa katawan nito. Binatukan ito sa noo ni Sintong, at biglang bumaon sa sahig sabay na wala ng malay. Nagulat si Apostoli Patricio sa nangyari hindi siya makapaniwala, at lumabas na ang buntot ni Sintong kagaya kay Cell ng Dragon Ball Z sabay sinipsip ang lakas nito. Sumasakit pa ang ulo ni Single Mom at pinigilan si Sintong sa ginagawa nito. May gatas daw ito sa suso dapat ito ang inumin ni Sintong sabay na wala yung tao. Takot na tumatakbo ang apostoli na si Patricio ng samahan ng mga relihiyoso. Sa kabilang banda ng kagubatan si Liu Ping sumisilip sila sa labas dahil hindi pa umaalis ang mga halamang aswang. Nasa biyak na puno sila parang si Adan at Eva kailangan daw makaisip ng paraan dahil hinihintay siya ng mga kasamahan niya. Naglabas ito ng flashlight sabay inagaw ni Malaking Didi, nahulog tuloy ito sa baba kaya pupulutin daw ni Malaking Didi. Nagulat si Liu Ping dahil parang ibang flashlight ang pinupulot nito. Bigla siyang niyayang magpakasal nito at pamatong sa ating bida. At dito nagtatapos ang kabanata 186 hanggang 190. Maraming salamat po sa panunood niyo, mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Liu Ping.